beloved Boss Mike Cervera. O, hindi ko, alam nyo nga, haba ng mga sinasabi nila. Pero hindi ko tinatapos eh. Oh. This representation votes no. Si Kiko, naka-highlights pa yung buhok ko. Unang-una, ang boto na no Nay, ay hindi nangangahulugan na, na hindi natin nirerespeto Yan. ang pasya o Nang? kapangyarihan ng Korte Suprema. kita nyo mga kababayan ko yung katwiran. Ibig sabihin naman talaga eh. Di po ba? Na, bumoto ka lang no eh. Tinututulan mo na yung pasya ng Korte Suprema. Sabi ko nga, irespeto natin yan. Nirerespeto natin. Pero bilang ikaw ay may kapangyarihan na membro ng Senado na pwede kang magpasya dahil hindi ka naman niya masasaklawan, eh bakit di mo gawin yung iyong karapatan na yon? Di po ba? Pero etong mga ito, oh, tingnan nyo, mga kababayan. Di ba? Ito na. Lalo-lalo na't hindi pa ito pinal. Wala sa hanay Nang, ng mga senador na ang, bumoto ng no ang nagsasabi na hindi dapat respetuhin ang pasya ng Korte Suprema. correct. Hintayin lang ang final decision. Mm. Kung tutuusin, Yun na nga, bakit hindi ba nila maantay yung final decision? Nagmamadali sila. Kaya mga kababayan, obvious na obvious ito. Pagtatakip at pagtatanggol nila sa kasinungalingan ni Buday at mga ginawang kasalanan. Diba? kung hinintay lang natin ang final decision, hindi tayo nagpasya Nang, at wala tayong ginawa na mga hakbang out of respect dahil nga pending pa. Wala tayong nilabag sa pagiging immediately executory ng desisyon. Kaya kataka-taka na, kung bakit kailangan panoorin nyo ha. Game. magkaroon ng archiving. Pero pasya ito ng mayorya. Mr. President, bumoto tayo ng no dahil naniniwala tayo. Mas mainam sana na hintayin nga ang resolusyon ng motion for reconsideration. Dagdag siyempre dyan ang pagkilala ng prinsipyo ng co-equality sa House of Representatives. Yung interchamber courtesy, yung pagbibigay galang sa isang co-equal, respeto sa isang co-equal. Kaya nais po sana nating i-lay muna yung matter on the table. To vote to archive the complaint despite the MR still pending, I believe, Mr. President, and I believe the others who voted no share this position, is premature, as the ruling may still be reversed or modified. In addition, at ito nga ang isang contention, to vote to archive the impeachment complaint, if at all, is to give the Senate the powers which are only reserved for the impeachment court, deciding, trying, and deciding impeachment cases. Precedents were cited in that the Senate and not the impeachment court acted on the impeachment cases of former President Estrada and Merceditas Gutierrez. But we submit, iba yung facts nung mga kaso na yun. In the Estrada case, supervening events led to the termination of the trial. In the case of Gutierrez, the Senate did not convene as an impeachment court. Kaya iba
apples to oranges, ika nga. We believe archiving the case is a matter exclusively within the powers and jurisdiction of the Senate Impeachment Court. Kaya lay on the table sana ang maayos na proseso under our rules. Allow me to reiterate that the final decision of the Supreme Court, yes, must be respected. The Supreme Court ruled that the impeachment court did not acquire jurisdiction, and its ruling rendered the official acts of convening as a court, of taking the oath, issuing of summons, and remanding the complaint as, for all intents and purposes, nullified. Kaya tinanong natin kanina, ano na ang nangyari sa constitutional duty and constitutional power ng as Senado. sole power to try and decide impeachment cases? Wala na nga, wala na. Nagpa-under na ho ang Senado sa desisyon ng Korte Suprema. Di ba, mga kababayan? Kaya ang sangkalan para naman, parang ginaya na nila si Pilato. Naghugas kamay na yung mga senador nyo. Yun, hugas kamay ng ganon. Ang pinagdesisyon, mga kababayan, oo, Korte Suprema na lang. Ganun lang ho kasimple. Di po ba? So kahit paikot-ikutin natin tong kwento na to, mga kababayan ko, wala na ho. Di ba? Wala nang saysay, wala nang silbi. Dahil nga ito, tingnan nyo ito. Ganito'y nilarawan ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel ang plano ng Senado na aksyonan ng immediately executory pero hindi pa pinal na desisyon ng Korte Suprema na ipawalang bisa ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi ni Attorney Antonio Bucoy, bagamat pwede nang ipatupad ang naturang desisyon, maaari pa ring mabaligtad pa ito kung pagbibigyan ng Korte ang nakabinbin pang motion for reconsideration ng Kamara. Yun nga. Dapat sana hinintay na lang yung desisyon. Di po ba? Ang kaso nga nagmadali. Oo. Mukhang ginaya yung kasabihan natin. Di ba? Kasi ang kasabihan natin, mga kababayan, ang tumakbo ng matulin, mabilis makakarating. Ayun, mga kababayan, ganun ang ginawa ng mga senador. Talagang niratsyada nila para tapos agad, wala nang kwento, next year na tayo mag-usap. Pero alam nyo, mga kababayan ko, eto sa pagtatapos natin, pakinggan ninyo ako. Alam nyo, sa ginawa nilang ito, hindi naman po napabuti si Sara. Bakit po kanyo? Lalo lang nagbaon ng sama ng loob, ng hinanakit, ng galit sa taong bayan tong nangyari na to, kay Sara Duterte. Tama po ba, mga kababayan? Hindi ho nakabuti. Kasi ang inaasahan ng taong bayan, malaman nilang katotohanan. Pero bakit ngayon, maraming tanong sa kaisipan ng mamamayang Pilipino, bakit hinadlangan nyo? Hindi kaya totoo yung mga binibintang kay Buday? Diba? Yan ho ngayon eh. Lahat ho ng mga tao na makausap ko, mataas man, edukado, mababa man, o walang pinag-aralan, mga kababayan, halos lahat. Ang sabi, bakit nila hinahadlangan? Pwede naman kasing ipakita lang nila kung ano ang totoo dyan. Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, siyempre, sa mga tangat bobo, dahil nga mga tangat bobo yung mga yan eh, di ba? Ayaw ng katotohanan. Parang yung syot at asawa lang nila na nagtataksil na, tinataihan na sila sa ulo, abay ayaw nilang malaman ang katotohanan dito.
Ganun ho ang pag-uugali ng mga DDS. Oo. Ha? Ayaw nila na yung asawa nila, mga kababayan, chinuchok-chak, binibengbang na ng iba. Abay, mga kababayan, ayaw nilang malaman na totoo yan. Ganon ang ugali ng mga DDS. Kaya, mag-asawa kayo, magjowa kayo ng DDS. Di ba? Oo, ganon sila eh. Oo. Di ba mga kababayan? Turuin ninyo. Binibengbang na ng iba, ayaw pa nilang malaman yung katotohanan. Oh, ganon. Wala. Mahihinang mga nilalang. Di ba? Oh, sabi ni Tito Waldo, sino ba DDS dyan? Single. Single here. Ayan. Di ba? Siguro naman na-gets nyo, ano? Simpleng-simpleng paliwanag lang. Ganon kabobo, kamartir ang mga DDS. Walang yain mo yung mga yan, okay lang. Bengbangin mo yung mga asawa at mga jowa, okay lang. Ganon, di ba? Kaya okay lang. Kahit nakawan sila ng nakawan ni Buday, okay pa rin. Ganon. Di ba? Ayos. So muli mga kababayan ko, maraming salamat sa pagpunta nyo. Dito sa aking palatuntunan, ano? Ayan, si Jojo Chavez, single yan. Sigurado. Kahit nandyan sa tabi nyo, kumakalabit ng betlog yan. Kapag kang syota nyo, DDS, kahit kumalabit kayo ng mga itlog, kumalabit kayo ng mga ano dyan, ha? Okay pa rin, Dededmahin pa rin. Ganun eh, no? Mga kababayan. Taong bayan, masusunod tayo. Magpapasahod mo ngayon. Oo nga. Ayun na nga eh. Alam nyo na. So muli, mga kababayan, hanggang dito na lang, ha? At kita-kita po tayo. Opo, sa wala akong ganang mag-live eh. Sa totoo lang eh. Wala akong ganang mag-live. Anyway, mga kababayan ko, try natin mamayang gabi o paano, ano. Marami pa ho ito. Napakaraming mga nagbigay ng kanilang mga, kanilang mga wisdom, katwiran, kanilang mga punto de vista, wala eh. Ganon talaga. So mga kababayan, hanggang dito na lang. Huwag natin kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe! Our beloved Boss Mike, Boss Mike.